Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Naku po, Manny Pacquiao panalo sa botohan sa OFW online voting. Nako, I love you Manny! Naku mga kabibig. Yun ang pagtataka ng mga netizen, ng mga ating mga OFW. Sabi na, puro na lang Manny Pacquiao ang nandun sa balot na, ano ba, yung QR code, tapos basta na QR code, palaging Manny Pacquiao ang lumalabas. Sabi ng iilan, panalo na yata si Manny. Nako, COMELEC Chairman Garcia nagsalita na, encrypted ano daw, sabi dito ha, encrypted script. Ano ba yung encrypted script mga kabibig? Oy, so ito yung explanation. Ito ibang pangalan sa QR code na ibinoto ng online voter, security features lang ayon sa COMELEC. Ito ang sabi dito, pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila anytime. Kahit 2 linggo na ang nakalipas, pero hindi nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po, na-encrypt na. Once nakakast yung boto, encrypted na, pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita or script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yung kasi ibig sabihin yung boto nandoon na preserve, hindi po nagagalaw. So yun po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagbebenta ng boto pero andyan yun. Oh, yun pala ang ibig sabihin kabibig ng ng QR code at security features daw iyon. So eto si tawag dito mga kabibig, si Garcia explaining everything about this one. So, let's listen mga kabibig ha. Kasi ito yung napansin ng mga netizen eh. Ito yung napansin nila. Kaya nga, mga tao ay talagang nag-react. Anong nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Puro Manny Pacquiao na lang makikita natin dito. Ito kasi ang nangyari kabibig. O, tingnan mo na ha. Nagsalita mga, ito. Natin. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and the 30 Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami Na bumoto kayo. na yan yung nangyayari. Correct. 'Di ba? Nandyan din si Rebella May. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales dyan sa QR code na yan. Oh. So eto mga kabibig, ito ang explanation ni Chairman Garcia. Makinig tayo sa kanyang explanation. Baka mahimas-masan ang mga Pilipino, ang mga OFW natin. So let's listen to his explanation. Ito kabibig. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo
na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papahila. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Sana, no? Sana. Kasi yung iba, makikita nila, yung mga binoto nila, hindi nakalista. Iba yung pangalan ang nakalista doon. Pero sabi naman ni Chairman Garcia na later on makikita nila yung mga binoto nila ay nandoon. So ito pa rin mga kabibig, may explanation pa rin tayo dito para klarong-klaro ba, para hindi tayo magmukhang tanga. At the same time, alam natin kung ano ang nangyayari mga kabibig, di ba? So ito kabibig, explanation. Tapos may lumalabas po na code na lumalabas po yung mga names ng hindi daw niya binoto. Ano po yung assessment natin doon, sir? Okay. So actually part siya ng process. It was designed like that. So yung sinasabi nila is yun yung ballot locator. So after bumoto nung botante, makikita yung page na yun, nakalagay doon yung ballot ID. And then using that ballot ID, may makikitang QR code doon sa ilalim. Then it will lead them to a link na po pwede lang input yung ballot ID doon and then ipapakita yung plain text hash nung ballot. So actually, it's the plain text version of the ballot itself. So yung makikita nila doon, if they actually scroll from start to finish, what they will see is all the list of candidates that are in the ballot itself. So po pwede nilang i-compare yon sa ballot face, which can also be found in the COMELEC website. So they will see that it's all the complete list of candidates for senators as well as party list. They will not really see yung actual na binoto nila doon because it is encrypted. So it is designed like that. Kasi if it's physically seen by anyone, so nawawala na yung sanctity or secrecy ng pagboto. So yun naman din siya. I-check lang nila completely and they will see that it's really just all the list of candidates. Yun. Okay. I think, sir, the confusion came from how, diba, it's a code Parang it's not a straightforward ballot face. Bakit po ganun? So it's yun nga. So plain text version siya. So ibig sabihin, it's how the machine or the system reads the ballot face. So kung tayo as an individual, nakikita natin there's colors, there's how the layout is designed. So yun siya. It's a hash. So it's how the machine has read the ballot itself. Kaya ganun yung itsura niya. So it's machine language actually. Yeah. Okay. If it's machine language, sir, parang baka isipin din ng mga voters, parang it's not voter-friendly. So, ano kaya yung pwedeng masagot for them? Yung purpose din talaga niya, kasi we mentioned before, diba, na it's auditable. So, yun nandoon yung transparency ng digital voting or internet voting. So, after we've already gathered all the ballots and everything, so, yung mga hash na yan, that programming language, i-consolidate siya afterwards when everything is when all the votes have been cast, and then doon natin makikita din yung results niyan. We will actually be tested rin before we count all the ballots din. We will test if the system has correctly counted all the votes as well. And all the results will also be made available to the public. Na yun naman is yun na yung user-friendly niya, na mas maiintindihan po natin. Okay. So is there a way po, sir, na your voter can still see clearly that the system read their votes?
For now, yes, yun yung ano talaga siya. Yun na yung proof that your vote was cast. Okay. Kasi hindi natin inallow na na makita siya nung voter or ng any individual after voting. Kasi yun yung gusto natin i-prevent, na ma-screenshot or ma-picturean yung balota, and then someone, an authorized individual, would also see kung sino yung binoto nung tao. Kasi gusto rin natin i-prevent yung mga vote buying issues, yung mga ganyan, and also to protect nga yung sanctity and secrecy nung pagboto ng botante. So, actually, can you go into the vote buying more? Kasi yun din actually sabi ni Chair when we asked him this morning. Yes. Paano po kaya magagamit yung vote buying, full ballot with their votes for vote buying? Okay. Some of the reports kasi that we received it from before, di ba? What they do is, after i-cast yung balota, especially pag sa postal, pinipicturean, and then sinesend yun kung sino man yung mga agents that are trying to buy yung boto ng botante. And then yun yung proof na binoto niya yung kandidato na pumili ng boto. So that's what we want to prevent as well. Maybe final message lang ng assurance, sir. How can the Filipinos who already voted, how can they really make sure that their votes went to the candidates that they want? So yun nga, after all the votes has been cast, so we closed the voting already in May 12, 7 p.m. Before everything, pag na-close na yun, we will actually do election verification process. So we will invite our citizens groups as well there, the media as well. Ipapakita doon ng system that it counted correctly as intended yung mga balota. So during that process, mapapakita natin sa taong bayan and sa lahat that the system is accurately counting all the votes that has been cast. And yun nga rin yung commitment namin. Yes, responsibilidad natin na alagaan at i-secure yung vote. So it's not just us sa COMELEC. So we understand kung bakit ganun din yung concern sa mga kababayan natin. Totoo. So makakaasa naman kayo na kami rin sa COMELEC, yun din yung aming commitment at yun din yung ginagawa namin to make sure na lahat po ng boto natin mabibilang na tama. Okay. Sabi dito, it's the plain text version of the ballot itself. So yung makikita nila doon, if they actually scroll from start to finish, what they will see is all the list of candidates that are in the ballot itself. It's all about the complete list of candidates for senators and party list. They will not really see yung actual na binoto nila doon because it is encrypted. So it is designed like that. Kasi if it's physically seen by anyone, so nawawala na yung sanctity or secrecy ng pagboto. So far, palabas na ng official statement ang COMELEC, mga kabibig, at ito ang sabi nila ha. Ito lang ang nakikita kong dapat hindi tayo mabahala, mga kabibig, sabi ng COMELEC, kasi ginagawa naman nila ang kanilang trabaho. And the same time, ito wait mo na kabibig ha. For a statement, post sa Facebook, ito ang sabi post sa Facebook patungkol sa pagboto gamit ng online voting at counting system. Ito yung gusto kong sa statement nila. Sa makatuwid, walang dapat ipag-alala o ikabahala ang sabay ng Pilipino, lalo na ang mga overseas voters sa mga kumakalat na unverified reports sa social media. Mananatiling handa ang iyong Commission on Elections na agarang linawin at sagutin ang mga katanungan o pagdududa patungkol sa anumang proseso ng eleksyon bilang isa sa mga hakbang upang panatilihin ang inyong tiwala na tutuparin ng inyong COMELEC na gawin ang mandato nito sa napangalagaan ang inyong boto. So yun mga kabibig, nagsalita na ang COMELEC at talagang sinare nila na it's all about it's an encrypted script. So, na-explain na ni Chairman Garcia kung ano ang encrypted script, na-explain na nila na wag dapat tayong mangamba, pero but we have to stay vigilant, mga kabibig. Kaya nga, please don't forget to cast your vote, mga kabibig. Importante yon. At this time, maniwala tayo sa COMELEC. Maniwala tayo sa kanila. Okay? So, wag na tayong magduda-duda. Na-explain na lahat. Ang gagawin natin, bumoto. Huwag kalimutan, Duterte. Again, Duterte. Kung gusto nyo makalabas sa Tata Digong, Duterte. Kung ayaw nyong ma-impeach VP Sara,
Duterte. Kabibig, sino yung pang-11 at pang-12 mo? Hindi ko pa masasabi, mga kabibig. Tinitingnan ko pa. Diba? So yan, kabibig, ang ating latest Libak-Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.